Ayan, magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa evangelism, no? Effective evangelism. At pinamagatan po natin itong The Soul Winner's Power. Gusto ko po kayo mag-imagine muna saglit. Imagine po, binigyan kayo ng isang responsibility para yung eternity ng isang tao ay mapalitan, no? And actually, this is what Jesus entrusted to every one of us. He has given us the responsibility to change the destination of one person. No, a person who is actually destined because of his sin to hell, we can change that course, no, going to the presence of God. And how we are going to do that? By sharing the gospel. Nakuha nyo? By sharing the gospel. Ang tanong siguro ito, paano yan, Pastor? I'm very much willing to share the gospel, pero meron ba akong kapangyarihan? Do I really have enough power to share the gospel or to successfully share the gospel and allow the person to make a decision to receiving the Lord Jesus Christ? Well, ito ang magandang balita. Sa gabing ito, we are going to discover 4 sources of God-given power for you and me. No, this power are going to enable every person or every believer to effectively share the gospel to a person so that that person will have a chance to make a decision. Nakuha nyo? So we are going to talk about the power of love, the power of the Holy Spirit, the power of God's Word, and the power of prayer. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Magsimula tayo sa Mark chapter 16 verse 15. Ano sabi ni Jesus sa mga mananampalataya? Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Alam niyo, ang talatang ito ay hindi suggestion. Ito ay utos, no? At ang utos na ito ay para sa ating lahat, sa lahat ng mananampalataya, para sa iyo at para sa akin. Inuutusan tayo o kinukomisyon tayo ni Jesus. Sabi niya, humayo na kayo. Humayo kayo. At saan daw? Sa buong sanlibutan. Kung saan man tayo mapupunta. Yun ang ating mission field. At ano daw ang dapat natin gawin? Ipapangaral daw natin ang ebanghelyo para kanino? Sa lahat ng tao. So, yun ang mandate sa atin ni Jesus. Ngayon, hindi lang tayo binigyan ng mandate, binigyan din tayo actually ng kapangyarihan. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8 o sa Gawa chapter 1 verse 8, sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Kailan daw yun? Sabi, pagbabasa inyo ng banal na spirito at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo, hindi lang tayo basta inutusan ng Panginoon na humayo, kundi tayo rin ay binigyan ng pangako na meron tayong kapangyarihan. Nakuha nyo? At ang kapangyarihan na yon basically ay magmumula mismo sa ating Diyos na buhay, sa banal na spirito. Ngayon, may 3 katotohanan ako na gustong ibahagi sa iyo pagdating sa patungkol na ito. Patungkol dito, no? Una, God never asked us to do something without giving us the power to do it. Meaning to say, when we are commissioned by God o ni Jesus, nung tayo inutusan, hindi niya tayo inutusan na, gawin mo lang ito. Kundi, binigyan niya tayo ng available power, no? There is available power that you and I can use. Number 2, the mission is great, but God's power is greater. Napakalaki, napakadami ng mga taong kailangang abutin. Pero mas makapangyarihan ng Panginoon. Higit na mas malawak ang kanyang kakayahan para abutin ang mga tao. Pangatlo, every believer has been empowered to share the gospel. Tayong lahat ng mga mananampalataya, binigyan na tayo actually ng kapangyarihan na magpahayag ng mabuting balita. Yung kapangyarihan na yon ay ipinangako sa atin sapagkat meron nga tayong dakilang bagay na gagawin. So ang tanong, saan nagmumula ang kapangyarihang ito? Well, 4 things. God gives us power through, number 1, demonstrating the love of God. Number 2, depending on the Holy Spirit. Number 3, we have to declare the Word of God. And number 5, we have to direct our prayers to God. So,
So, apat na bagay yan. Love of God, the Spirit of God, the Word of God, and the prayer that is addressed to God Himself. So, tatalakayin natin yung apat na yan. Unahin muna natin yung power through love. John chapter 3 verse 34 to 35. Si Jesus, meron siyang inutos sa ating mga mananampalataya. At sabi niya, verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ano daw ito? Isang bagong utos. Teka, di ba parang narinig na natin to dati, yung love one another, love your neighbor as yourselves, di ba? Paano ito naging bagong utos? Sabi ni Jesus kasi, binibigay ko sa inyo bagong utos. Di ba parang sinabi niya na to kahit sa Old Testament, pero bakit pagdating ni Jesus, bakit sinasabi niyang bagong utos? Alam niyo kung bakit ito nagiging bagong utos? Kasi yung utos dati sa Old Testament, mahalin mo ang kapwa mo, particularly yung kaibigan mo, no? At ang karugtong nun, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Meaning to say, ang pinaka example na pagmamahal natin ay yung pagmamahal natin sa ating sarili. Di ba? So, mamahalin daw natin ang ating kapwa katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Kaya lang may problema doon. May mga tao na hindi nila mahal ang kanilang sarili. So, kaya binago ni Jesus yon. Ang sabi niya, itong bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, sabi niya, ibigin ninyo ang isa't isa. Tapos, ano yung example? Sino yung ultimate example natin? Si Jesus. Kaya sabi niya, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. So, ngayon, ang pagtutularan na hindi yung pag-ibig natin, kundi ang pag-ibig na ng Panginoon Kristo. Kaya siya nagiging bagong utos. Meaning to say, ang pagbabasihan ko na ng paraan ng aking pagmamahal ay kung papaano si Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas, nagmahal sa ibang tao. Nakuha nyo? So, doon ako huhugot ng lakas, ng kakayahan at ng halimbawa. At sabi rito, dahil daw sa ating pag-ibig, sabi niya, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad. So, love is a very powerful testimony of God's love, no? At kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa, kung may pag-ibig daw tayo. So, there is power, I should say, in living out a life of love. The love that is like the love of the Lord Jesus Christ. Ano bang nangyayari kapag tayong mga mananampalataya ay nagsisimula na totoong magmahal sa kapwa, na totoong maging concern, yung totoong merong care? Number one, when people observe that or realize that, or when people feel that they are loved, it actually builds trust. Ito ay nagdudulot ng pagtitiwala doon sa mga tao na nakakadama nito. 'Di ba? Pag alam natin ng isang tao mahal tayo, pakikinggan natin 'yun Kasi mahal nga tayo Pangalawa, love actually does not only build trust but also opens conversation. Pag may ginawa kang isang gesture ng pagmamahal, halimbawa uhaw ang isang tao, tapos meron kang malamig na tubig na bottled water, mineral water, tapos inabot mo sa kanya, 'di ba? Lalo't kailangan niya 'yon. Nagbubukasyon ng pagkakataon upang magkaroon tayo ng pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. So it opens conversation. Not only that, love actually makes the gospel believable. Mas kapani-paniwala doon sa mga taong makikinig kapag nakikita nila na tayong mga mananampalataya ay nagpapakita talaga ng pagmamahal, no? Hindi lang tayo salita, kundi nakita nila mismo sa ating mga gawa na meron tayong pagmamahal. So love basically opens the hearts of the person. People may not read the Bible, but they are reading our lives, no? Yung unang binabasa nila, yung buhay natin. Now, ang mga tao, tinitingnan nila, they watch actually how we treat others, how we respond to problem, and whether our faith is genuine. Lalo ngayon daw, ang mga Gen Zs ngayon, yung Generation C ngayon, mas gusto daw nila yung mga tao na genuine, yung totoo. Kaya mapansin nyo, kahit sa mga reels o sa mga videos ngayon sa Facebook, mas pumapatok yung walang script. Kasi yun daw ang katangian ng mga Gen Zs ngayon. They are people who loves to see genuine lives, no? Yung walang script. At ang mga tao ganun ngayon. Bago sila makikinig sa atin, tinitingnan muna nila, paano ba natin itrato yung mga tao? Paano ba tayo magmahal? So our actions often speaks louder
than our words. And our actions, actually our lives, sabi nga ng isang tao, yung mga buhay daw natin, parang yun ang unang Biblia na binabasa ng mga hindi mananampalataya. Ang isang magandang example nito, modern example, ay yung sa mayroon daw survey doon sa mga dating Muslim, sa Muslim countries. When they were asked, this Muslim who later became Christians, they were asked what were the greatest influence, in their lives so that they were led to believe in Jesus. At alam nyo kung ano ang sinasabi nila? Kasi merong mga taong totoong nagmahal sa kanila. Their greatest influence were actually the love that they saw and felt experience from Christians. So basically, love prepares hearts to receive the gospels. Kapag nagmamahal tayo, yung pagmamahal natin, parang inihahanda yung kanilang puso. Para pag nagsalita na tayo sa kanila ng mabuting balita, nagbahagi na tayo ng gospel, open sila. Okay? Ang tawag doon, care, or love. Okay. Now, ang tanong ito, Pastor June, sige, kung very powerful ang love, how are we going to demonstrate God's love to other people? These are some of the practical ways. Number 1, show kindness. Maging mabuti ka doon sa isang tao. Pag may nakita kang need o tulong na kaya mong gawin, pwede mong gawin yon. Number 2, serve others. Alam niyo minsan yung service, when you serve other people, that will sometimes interrupt your schedule. But you see, serving others is a very powerful of allowing other people to feel that they are loved. Number 3, when we forgive quickly. Nagawan tayo ng mali, madali tayong magpatawad. Halimbawa na ito sa mga driver dyan, na nakat ka, huwag ka na mag-init ng ulo. Hayaan mo na yun. Pagbigyan mo na. Medyo nagawan ka ng hindi tama. Forgive quickly. And your forgiveness will actually be the first step to witnessing to that person. How about caring for people's needs? May mga nakita kang mga taong may pangangailangan. Nakakatuwa, may mga tao na nag 50th birthday sila. Sabi nila, instead na celebrate ng kanilang magarbong birthday sa fancy restaurant, ang ginawa nila, yung kanilang handa, binili nila ng groceries, tapos pumunta sila sa mga slum areas, tapos namigay sila ng mga groceries. That is one way of caring to the people's need. How about building genuine relationships? Meron tayong mga tao na intentionally gusto nating maging malapit sa kanila. Building genuine relationship. Napansin ko, pag tumatanda ka na, kumukonti yung yung mga kaibigan mo. Kasi yung mga kabatch natin, mga namamatay na. So, meaning to say, umuunti. So, dapat tayo, lalo na tayo mga mananampalataya, dapat nagbi-build pa tayo ng relationships. Relationships sa mga kaedad natin, pwede rin sa mga mas matatanda sa atin, lalo na doon sa mga mas bata sa atin. We can build relationships. Why? Because that relationship will eventually gain influence. And when we gain influence to that person, as we demonstrate love to them, that's an opportunity for us to sharing the gospel. So, meaning to say, ang pagmamahal, inihahanda ang puso ng tao para pag nag-share na tayo ng gospel sa kanila, bukas yung kanilang loob, bukas yung kanilang puso para pakinggan at tanggapin yung mabuting balita. Yun ang unang kapangyarihan. Ang pangalawang kapangyarihan o the power is that the power through the Holy Spirit. Okay? The power through the Holy Spirit. Ano sabi sa Acts chapter 1 verse 8? Binasa na natin to kanina sa Tagalog pero let me read it to you in English. Sabi, you shall receive power. Ano daw? You shall receive power. We are going to receive power. Saan daw magagaling yung power? When the Holy Spirit, kay Holy Spirit, sa ating banal na spirito. So, ang kapangyarihan daw, manggagaling sa banal na spirito, at pag dumating daw sa atin yon, what will happen? You shall be witnesses to me. Ang kapangyarihan daw na ito ay nakatakda sa atin upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan at maging mabuting mga saksi ng kabutihan at mabuting balita ng Panginoon. You know what? The Holy Spirit empowers every witness of Jesus. Kung ikaw ay maghahayag ng kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo, kung paano kanya ginawa, paano ka nakakilala. Sabi rito, ang pangako, ang Holy Spirit daw, bibigyan niya kanyang kapangyarihan. Meaning to say, mga kapatid, we are not called to witness alone. Hindi tayo tinawag ng Panginoon at inutusang pumunta sa isang lugar o maghayag ng mabuting balita na nag-iisa lang.
meron tayong kasama at ipinangako na sa atin ang banal na Espiritu. Ngayon, anong ginagawa ng banal na Espiritu as we share the gospel? Tatlong bagay nakikita natin dyan. Number one, He is going to convince people of sin. Siya mismo ang magkukonvince at magkukonvict sa puso ng tao habang pinakikinggan niya yung salita ng Diyos o yung mabuting balita. Meaning to say, ang pwede ko lang gawin, sabihin yung kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng salita niya at kung papaano ang ginawa niya sa aking buhay. Ngayon, as I share the gospel, as I share the word of God, now the Holy Spirit starts to work in the heart of that person. Ang banal na Espiritu, siya nang bahala kung paano niya i-convince yung tao sa mabuting balita at paano niya i-convict yung tao sa kanyang kasalanan. Now, hindi lang yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu din, He's going to change the heart of the person. Siya ang nagbabago. Siya ang nagre-regenerate o nagbabago, nagbibigay ng bagong buhay doon sa buhay ng isa o sa puso ng isang tao. Nakuha nyo? And so therefore, it is actually the Holy Spirit through His ministry, He is the one who is producing salvation. Nakuha nyo, ang banal na Espiritu ang nagliligtas. Katulad ng topic natin last week, tayo ang nagbabahagi ng mabuting balita pero hindi tayo nagliligtas. Ang nagliligtas talaga ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit actually is the very person who gives us power so that the person will listen, will be convinced and convicted of their sin, and eventually they will decide to change their heart. Ang tawag doon, repentance. And eventually the Holy Spirit also will produce salvation to that person. John chapter 16 verse 8, anong sabi? Anong sabi patungkol sa banal na Espiritu? Sabi, sa kanyang pagdating, sinong tinutukoy nito? Yung banal na Espiritu. Ano daw gagawin niya? Ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katarungan at sa paghatol. Meaning to say, it is the Holy Spirit work to convict the person about his sin, convince the people to turn to God, and eventually make a decision to receive the Lord Jesus Christ. So, the ministry of the Holy Spirit is very important. So, wag nating kalimutan yan. Ano nga yung una para effective yung ating pag-share? Kailangan may kapangyarihan tayo ng pag-ibig. Meaning to say, bago pa tayo nag-share, pinapadama na natin yung pagmamahal at pag-ibig sa tao. Tapos, pag ready na yung tao, then we are now sharing the gospel. And we ask the Holy Spirit, as we share the gospel, we ask the Holy Spirit to speak to that person. Nakuha nyo? An example nito si Peter. Sa Acts, naalala niyo yun? Nung ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga disipulo, pinuspos sila ng banal na Espiritu. Si Peter, who was very timid, takot sila nung time na yun eh. Nagkaroon siya ng boldness, ng lakas ng loob. He preached, and as he was preaching, the Spirit of God, the Holy Spirit worked in the lives of the people. In fact, ang ginawa ni Peter, pre-proclaim niya sa maraming tao kasi during that time. Anong ginawa ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu Santo ang gumalaw, kumilos sa puso ng mga tao. And so therefore, that time, 3,000 people were saved. Okay? That time, 3,000 people were saved. Meaning to say, the Holy Spirit actually works through us, through an ordinary people like you and me, by being empowered by the Holy Spirit, no? So, ang kailangan lang natin gawin, sumunod, ipahayag ang mabuting balita, tapos umasa sa banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapangyarihan. So, how are we going to depend on the Holy Spirit? So, ano yung mga bagay na kung saan dapat nakadepende tayo sa banal na Espiritu? Number one, we have to pray. Prayer is a gesture of dependence on the Holy Spirit. Before you share the gospel, pray, Lord, kakausapin ko ang taong to, pero maaari po ba kayo ang magsalita sa kanila? Kayo ang magkonbinsi sa kanila? Kayo ang magbigay ng buhay ng salita mo na ipapahayag ko sa buhay ng taong yan? No? Number two, we have to pray for boldness. Pray for boldness. Ano ibig sabihin nito? Na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Diba? Kasi most of the time, operating by our own power, natatakot din tayo. Kahit ako, hanggang ngayon, no? If I'm not operating under the power of the Holy Spirit, I will be, shy. Alam mo naman tayo mga Pilipino, meron tayo yung hiya concept. Nakakahiya, di ba? So, pray for boldness. Number 3, pray for wisdom. Pray for wisdom. Lord, bigyan mo ko ng talino. Saan ako papasok? Papaano ko i-introduce sa kanyang mabuting balita? Okay? Number 3, pray for opportunities. Yun isa sa mga prayer ko eh. Lord,
pag may lalabas ako, bigyan mo ako ng opportunity na makashare ng gospel sa tao, sa grupo ng mga tao, saan man, sa opisina, sa eskwelahan, sa park, whatever. So, let's pray for opportunities. Number 4, let's pray for the conviction in the hearts of the listener. Yung bang, habang makikinig sila, Lord, ang prayer ko, ikaw ang mag-convict nga sa kanila. Let us be reminded that soul winning is God's work through us. Now, God partnering with us so that we will be able to share the gospel to a person and be saved. Okay? Pangatlong power is the power to the Word of God. Etong sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit daw? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ano daw yung kapangyarihan ng Diyos? Yung Ebanghelyo mismo. Yung salita ng Diyos, yung mabuting balita na ibinabahagi natin sa mga tao. Kaya kailangan marinig talaga ng tao yung Ebanghelyo. Now, yung gospel mismo ay merong kapangyarihan. As you share the gospel, when the person listen and the Holy Spirit works in the heart of that person, yun mismo yung gagamitin niya, yung gospel. We don't need a better message. Nakuha nyo? Because the gospel is already powerful. And the gospel actually is the one we need so that the person will be saved. Ang example niyan, si Jonathan Goforth. Isang missionary, na pumunta sa China. Nung pumunta si Jonathan Goforth sa China noong 1900s, may mga taong nagsabi sa kanya kasi sa China, syempre, yung iba dun, maraming Diyos-Diyosan, ibang relihiyon nila. Nakuha nyo, iba ang kultura. Sabi ng ibang mga tao, naku, wag mo munang ipipreach si Jesus. Pero alam nyo ang ginawa ni Jonathan Goforth? He immediately actually preached that Jesus is crucified, Jesus Christ is buried, and Jesus Christ rose again from the dead. That's actually the gospel, no? Jesus Christ crucified. Why he was crucified? Because of our sin. He was buried. Totoong namatay. And he rose again from the dead. And because of that, people were saved because of the gospel that was shared to the people. So, give God a chance to speak. Sabi nga ni Goforth, sinabi niya, alam niyo, wala naman kayong ginawa. I just give God a chance to speak to souls through His own word. So, ang lesson na makukuha natin dito kay Goforth is that pagtiwalaan natin yung salita ng Diyos mismo na binabahagi natin ang kikilos sa puso ng tao. Tama niya? Paniwalaan natin na ang Biblia kayang magbago ng buhay ng tao. Tama niyo? So, ano yung una? The power of love. Pangalawa, the power of the Holy Spirit. Pangatlo, the power of the gospel or the God's word itself. And number 4, the power of prayer. The power of prayer. Direct your prayer to God. Colossians 4, 3 to 4, ano sabi sa atin dito ni Paul? Sabi niya, pray for us too, that God will give us many opportunities to speak about His mysterious plan concerning Christ. Alam niyo, si Pablo, God's general ito pagdating sa pananampalataya. Pero alam niyo, kahit si Pablo, napakatayog, marami na siyang narating, teacher siya, apostle siya, nagsulat siya ng halos 1/3 of the New Testament. Pero alam niyo, kahit gano'n na siya, spiritually general na siya kumbaga, pero still he was asking for prayer. Sabi niya, pag-pray nyo kami. Ano yung pag-pray? Nabigyan kami ni God ng opportunity na na makapag-share kami lagi ng gospel doon sa mysterious plan niya concerning Christ. Ano pa daw? Verse 4, pray that I may proclaim this message as clearly as I should. Sabi niya, pag-pray nyo ako na na pag binahagi ko yung mabuting balita, maipipreach ko ito, may babahagi ko ito ng malinaw na malinaw sa mga taong nakikinig. Bakit mahalaga na maging malinaw ang mabuting balita sa mga nakikinig? Upang sa ganun, makapag-respond sila ng tama. Di ba? So, why prayer matters? Number 1, because prayer opens doors for opportunity. Number 2, it softens the hearts of the person. Number 3, our prayer matters because eventually it will help us guide our conversations to the person that we are sharing the gospel. Number 4, I tell you, prayer releases God's power. So meaning to say, prayer prepares the person for the gospel. So kasama yan, yung prayer talaga. So ano-ano nga yung apat? Kung titingnan natin, kasama doon yung una. Ano yung una? The power of love. Pangalawa, the power of the Holy Spirit. Pangatlo, the power of God's Word. And number 4, the power of prayer. Now, ano-ano yung mga dapat nating ipag-pray? Pag tayo mag-share, halimbawa may iniisip na tayo, may sinulat na tayong mga pangalan na gusto nating sharean. Ito ang mga dapat nating ipag-pray. Number 1,
pray for open doors. Lord, buksan niyo ako ng mga pintuan para sa taong yun, upang sa ganon, makapagbahagi ako ng mabuting balita. Pangalawa, receptive hearts. Lord, ihanda mo na yung puso ng taong yun para pag nag-share ako ng gospel, magiging madali niyang tanggapin sa kanyang puso. You can pray also yung may spiritual warfare kasi nangyayari dyan no? I-cancel natin yung mga plans ng devil in Jesus' name. But rather, the person will have a receptive heart. Pangatlo, yung boldness. Lord, give me boldness. Huwag akong mahihiya. Huwag akong magkakaroon ng insecurity, but rather give me wisdom so that I may have boldness. Number 4, we have to pray for divine appointments. Lord, ikaw mismo gumawa ng paraan para masharean ko tong nanay ko, kamag-anak ko, anak ko, kapitbahay, kumare, kumpare, lahat ng may K, kaaway, kapitbahay. Okay? And lastly, you also pray for laborer for the harvest. Sinabi ni Jesus sabi niya, ipanalangin nyo kasi marami ang aanihin, konti ang mga ani. So let's continue to pray for more leaders, more disciples who will share the gospel to the lost. Now, there is an urgency of this mission. Ano ibig sabihin ng urgency? Alam nyo, ito kailangan na. Siguro kung tatanungin nyo ako, Pastor, kailan dapat i-share yung gospel? Sasabihin ko sa inyo, kahapon dapat. Meaning to say, late na tayo. The urgency to sharing the gospel is very, very apparent. No? Why? Because people are entering eternity every day. Araw-araw, ilan ang namamatay? Bawat segundo, ilan ang namamatay? Ang dami. So, thousands of people die daily. And we do not know, yung mga namatay ba yun, yung mga namatay sa kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, narinig ba nila yung gospel? Na ligtas ba sila? Nakapag-desisyon ba sila na tanggapin si Jesus sa kanilang puso? So kung hindi, anong ginagawa natin? So dapat we have an urgency, The mission cannot wait. Hindi na pwedeng maghintay pa. Siguro after 3 weeks, kailangan matapos ko muna yung lesson ni Pastor. Hindi, bukas na agad, mamaya, di ba? Or the gospel is the hope of the world. And so therefore, we have to share the hope of the word for the dying and lost world. So there is an urgency to sharing the gospel. So let's review. Where does our power come from when we share the gospel? God gives us power through, number 1, demonstrating the love of God. So yung pagmamahal ng Panginoon, huwag niyo kakalimutan, kaya dapat mamuhay tayo ng pagmamahal. Number 2, depend on the Holy Spirit. Hingin natin ang banal na Espiritu ang kumilos sa atin. Number 3, declare God's word. Meaning to say, you have to say it. You have to share the gospel. You have to proclaim God's word. And number 4, we have to direct our prayer to God. And mind you, when you are praying for people, pray for them by name. Lord, ligtas niyo po ito. Ligtas niyo po itong kapitbahay ko. Pangalanan niyo. Lord, mangusap kayo doon sa sineran ko ng gospel kanina, yung mamang sorbetero. Lord, yung pinsan ko na merong karamdaman ngayon. Hindi ko alam kung kailan mo siya kukunin. Pero Lord, pupuntahan ko siya, shesheran ko siya. Pwede po ba kayo ang kumilos sa Kanya? Direct our prayers to God. So yun yung 4 na kapangyarihan natin. Ito nakakatuwa. You and I are called to share the gospel and we are not called to go alone. We have the Holy Spirit and we were promised the power. May kapangyarihan tayo. Kaya wala nang dahilan para magpatumpik-tumpik pa. And so therefore, let's share the gospel with power. Amen po ba? Siguro po ang closing challenge ko dyan sa inyo ay ito. This week, identify one person who needs Christ. Parang parang mababa yung target natin. One person lang this week. Pwede ba natin gawing 5 or 7? Identify them. Isang araw, isang tao. Tapos, pray. Pray for them. Maybe we can pray later, mamaya pag magko-closing prayer tayo, pag-pray natin. And ask God to start working in that person to schedule an opportunity for us to share the gospel. And eventually, that person, we will ask that he or she is going to trust the Lord for their lives, receiving Jesus as their Savior. Amen po ba? So that's our lesson for tonight. Ngayon po, ito yung ating mga group discussion questions.